Isinusulong ngayon ng Commission on Elections na burahin ang listahan ng mga botante pagkatapos ng midterm elections. Kung bakit, alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe live. Angelique, naniniwala nga ang Commission on Elections na panahon na para magkaroon ng re-registration o maging back to zero ang listahan ng mga botante sa bansa. Ayon sa COMELEC, ito ay bilang paghahanda para sa 2028 national elections. Imbis na karaniwang registration na para sa mga bagong botante tuwing panahon ng eleksyon, ang COMELEC naniniwala na para sa 2028 elections, nararapat lang simulan muli ang listahan ng mga botante. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ay para linisin ang listahan at tanggalin ang mga double o multiple registrants. Gusto na rin kasi maiwasan ng komisyon ang bulungan ng publiko tuwing eleksyon kung bakit may mga hindi naaalis sa listahan bago magbotohan o ang ilang mga botante na lumipat na ng rehistro o di kaya ay nasawi na. Pakiusap natin sa ating kagalang-galang na Kongreso na baka pwedeng pag-isipan natin after the 2025 elections para back to zero tayo, para hindi sabihin na madumi ang listahan o may mga issue, bakit nawawala yung pangalan o bakit madami yung naka-register dyan, hindi naman dapat marehistro o dapat botante ng ibang lugar. Sabi ng COMELEC, epektibo naman ang paggamit ng automated fingerprint identification ngayon para matukoy ang double registrants tulad ng 491,000 na nadiskubre nilang multiple registrations na ginawa nitong nagdaang eleksyon. Pero kung magkakaroon din ng bagong sistema, magiging mas moderno, maayos at malinis ang listahan ng mga botante. Yan na po yung mga bagong teknolohiya sa buong mundo na kung saan hindi na po fingerprints lang. Kasi po sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin eh. Yung ABIS po, 10 fingerprints. Pagkatapos, mayroon pang facial recognition, mayroon pang iris verification. So yun po, kumpletong-kumpleto. Para pwede po nating ma-include diyang tinatawag na voter verification feature sa ating mga makina pag dumating sa 2028 elections. Tinataya namang aabutin sa 1 billion hanggang 1.2 billion pesos ang gagastusin dito at aabutin ng isang buwan para matapos na maulit ang buong listahan ng mga botante. Pero ang tinitiyak ng COMELEC sakaling makapag-procure ng bagong teknolohiya para dito, magiging mabilis at madali lang ang proseso ng registration. Yung isang buong buwan ay sapat na po yun. At again, hindi po malaki ang kailangang gastos at kayang-kaya po namin magparehistro kahit na po hindi umuwi o pumunta yung mga kababayan natin sa mga lugar kung saan talaga sila nakatira. Angelique, sinabi naman ng Commission on Elections na hindi ito yung unang beses na gagawin ito ng COMELEC na magiging back to zero o buburahin yung dating listahan ng mga botante. Noong 2003 ay ginawa na rin ito ng COMELEC nang nagkaroon nga ng fingerprint identification. At kung sakaling makapag-procure ng bagong teknolohiya, magiging mabilis naman yung registration dito. Angelique, in-explain din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina na ito ay kakailanganin ng batas para nga maipatupad ito dahil buburahin yung listahan o mawawalang bisa yung listahan na nakaregister ngayon na 68 million na registered voters sa buong bansa. Kaya isinusulong pa lang ito ngayon sa Kongreso, sa House of Representatives at pati na rin sa Senado. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Yes, Luisa, isusulong ba ng COMELEC na habaan yung residency ng botante na imbis na 6 months lamang ay gawing 1 year na yung residency dahil dito daw madalas nakakasingit ang mga flying voters? Angelique, sa ngayon ay hindi pa yan natatalakay ng COMELEC yung magiging proseso, yung guidelines kung ano yung gagawin dito nga sa magiging bagong listahan. Dahil ang tinatalakay pa lang sa ngayon ay yung procurement na magiging teknolohiya dito. Meron silang mga target, meron silang nakikita mga bagong sistema na magiging epektibo para dito sa isasagawa ng re-registration ng mga voters. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.